Absolutely, this story is loaded with gospel symbolism. Let's break it down piece by piece and see how God's heart is revealed through every character and action. Abraham is a picture of God the Father. He's looking for a bride for his son, Isaac. Just like God is seeking a people, a church, for his son, Jesus. Abraham sends his servant, who represents the Holy Spirit, on a mission to find and bring back a bride. The servant doesn't act on his own, he only does what the Father wants. Just like the Holy Spirit doesn't speak of himself, but takes what is Christ's and shows it to us. John 16, verses 13 to 14. Isaac is a clear type of Jesus, the beloved son, the promised one, waiting for his bride. Rebekah, then, is the church, the bride of Christ. She's not chosen because of her works or her background, but because the servant, Holy Spirit, finds her and calls her out. She responds in faith, just like we respond to the gospel. Now, here's where it gets beautiful. The servant gives Rebekah gifts, jewelry, raiment, treasures. She didn't earn these. She simply received them. This is a picture of how the Holy Spirit clothes believers with the righteousness and salvation of Christ. Our old condition, our past, our failures becomes irrelevant because we're adorned with what God provides. It's not about what we bring, but what we receive. The water at the well? That's the free gift of eternal life. Rebekah draws water and the servant asks for a drink. Water in the Bible often represents life, cleansing, and the Holy Spirit. Jesus said, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst." John 4, verse 14. This water isn't earned by works, it's received by faith. Rebekah's willingness to give water is a sign of her open heart, but the real focus is on the servant's provision and God's grace. So in the big picture, God the Father sends the Holy Spirit to call out a bride for his son. The Holy Spirit brings gifts, salvation, righteousness, new identity. The bride, the church, is clothed, not by her own effort, but by grace. And the water is the eternal life we receive by faith, not by works. It's all about God's initiative, God's provision, and our response of faith. Ngunit sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kundi ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 4. Versikulo 14. Kay JV. Oh yeah, 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 oh yeah, oh yeah. Hey, yeah, 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 oh yeah, yeah. Ang kwentong ito ay puno ng simbolismong ebanghelyo. At tingnan kung paano nahahayag ang puso ng Diyos. Sa bawat tauhan at kilos, si Abraham ay isang larawan ng Diyos Ama. Naghahanap siya ng isang asawa para sa kanyang anak na si Isaac. Tulad ng paghahanap ng Diyos ng isang bayan, isang simbahan para sa kanyang anak na si Jesus. Si Abraham ay nagpadala ng kanyang alipin Ay na kumakatawan sa banal na espiritu, sa isang misyon upang maghanap at magdala ng isang asawa. Ang alipin ay hindi kumikilo sa kanyang sarili. Ginagawa lamang niya ang nais ng Ama, tulad ng banal na espiritu na hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kundi kinukuha ang sa kay Kristo at ipinapakita ito sa atin. Juan 14, talata 13 hanggang 14. Si Isaac ay isang malinaw na uri ni Jesus, ang minamahal na anak, ang ipinangakong isa na naghihintay sa kanyang kasintahan. si Rebecca, ngayon ay ang simbahan, ang asawa ni Kristo. Hindi siya pinili dahil sa kanyang mga gawa o sa kanyang pinagmulan, kundi dahil natagpuan siya ng lingkod. Banal na espiritu, At tinawag siya, tumugon siya sa pananampalataya, katulad ng pagtugon natin sa ebanghelyo. Ngayon dito na nagsisimulang maging maganda, binibigyan ng alipin si Rebecca. ng mga regalo, alahas, damit, kayamanan. Hindi niya ito pinaghirapan, tinanggap lamang niya ang mga ito. Ito ay isang larawan kung paano ang banal na espiritu
ay binibihisa ng mga mananampalataya ng katuwiran at kaligtasan ni Kristo. Ang ating lumang kalagayan ng ating nakaraan, ang ating mga pagkukulang ay nagiging walang halaga, dahil tayo'y pinalamutian ng kung ano ang ibinibigay ng Diyos. Hindi ito tungkol sa kung ano ang dala natin, kundi kung ano ang tinatanggap natin. Ang tubig sa balon ay yan at libre regalo ng buhay na walang hanggan. Si Rebecca ay kumuha ng tubig at humingi ng inumin ng alipin. Ang tubig sa Biblia ay madalas na kumakatawan sa buhay, paglilinis at sa banal na espiritu. Sinabi ni Jesus, sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauhaw. Juan 4, versikulo 14. Ang tubig na ito ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kahandaan ni Rebecca na magbigay ng tubig ay tanda ng kanyang bukas na puso. Ngunit ang tunay na focus ay nasa pagkakaloob ng alipin at biyaya ng Diyos. Kaya sa kabuuan, ipinapadala ng Diyos Ama ang banal na espiritu upang tawagin ng isang asawa para sa kanyang anak. ang banal na espiritu. Ay nagdadala ng mga regalo, kaligtasan, katuwiran, bagong pagkakakilanlan ng kasintahan. Ang simbahan Ay nabibihisan hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng biyaya. At ang tubig ay ang buhay na walang hanggan na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay tungkol sa inisyatiba ng Diyos, sa pagkakaloob ng Diyos at sa ating tugon ng pananampalataya. ang banal na espiritu. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.